Nagkaroon ka na ba ng friend na parang meron siyang kleptomania na isang disorder wherein meron talaga siyang urge na kumukuha ng gamit na hindi naman niya talaga ginagamit or hindi talaga niya kailangan. Pero nagiging delikado na ang pagka-kleptomania ng friend mo kapag nababalitaan mong lumalabas yung pangalan niya kapag may friend kang nawalan ng phone. Tapos meron kang ibang friend na binebentahan niya ng cellphone na which is tugma sa nawalang phone ng isang friend mo. Kaya mag-ingat-ingat sa mga friend yung may kleptomania. According sa Mayo Clinic, ang kleptomania is a mental health disorder that involves repeatedly being unable to resist urges to steal items that you generally don't really need. Often the items stolen have little value and you could afford to buy them. Tapos, kleptomania is rare but can be a serious condition. It can cause much emotional pain to you and your loved ones and even legal problems if not treated. So, kapag napansin mong may kleptomania talaga ang friend mo or isang tao, mas maganda na lang na layuan mo o kaya i-advise mo yung family about sa mga ginagawa ng friend mong ito. Eto na ang story time. Nung college ako, na-meet ko itong friend na 'to, tapos lagi kaming lumalabas sa gabi. Pero napansin ako na kakaiba nung everytime na umuuwi kami at medyo tipsy ako, meron siyang kinakalampag bawat bahay tapos may mga napansin akong kinukuha niyang gamit and sinita ko siya, "Dapat hindi mo 'yan ginagawa." Sabi niya, "Kebs." Gano'n, wala daw siyang pakialam. Ilang beses na yon. Tapos sabi ko, ang weird naman niya. Nagkaroon na ng problema nung napansin kong mga gamit ko, ginagamit na niya, na kinukuha niya na walang paalam. So nagkaroon ng confrontation kasi medyo marami na yung gamit ko na ginagamit niya eh. So nag-away kami and hindi kami nag-uusap. Tapos nalaman ko, lumulutang lagi yung pangalan niya kapag may mga parties, lagi niya sinasabi pa Arbor o kaya marami siyang binubulsa sa bag niyang malaki. So laging malaki yung bag niya. Tapos walang laman. And pag-uwi, 'di ba? Ang daming laman na. And kapag may mga nawawalang gamit yung mga kakilala ko or friend, laging lumulutang yung pangalan niya, especially kapag meron siya nung last time na nakita yung gamit na nawawala. In addition sa binasa natin about kleptomania, so kleptomania is a type of impulse control disorder, a disorder that involves problems with emotional or behavioral self-control. If you have an impulse control disorder, you have difficulty resisting the temptation or powerful urge to perform an act that's excessive or harmful to you or someone else. Many people with kleptomania live lives of secret shame because they're afraid to seek mental health treatment. Although there's no cure for kleptomania, treatment with medicine or skill-building therapy that focuses on dealing with urges may help to end the cycle of compulsive stealing. Ito yung mga ibang symptoms ng kleptomania, no? So, yung symptoms may include inability to resist powerful urges to steal items that you don't need, feeling increased tension, anxiety, or arousal leading up to the theft. So, yung isa pa, feeling pleasure, relief, or satisfaction while stealing. Tapos, feeling terrible guilt, remorse, self-loathing, shame, or fear of arrest after the theft. And then, ito pa, return of the urges and a repetition of the kleptomania cycle. Recently, nagkita-kita kami ni friend A tsaka ni friend B. Si friend A, nalulungkot siya kasi nawala yung phone niya, nanakaw. Pero lumabas na naman yung pangalan ni kleptomania friend kasi magkakasama ata sila sa isang table nung time na nawala yung phone ni letter A. Tapos biglang sabi ni letter B, parang may ino-offer sa akin na phone si klepto friend. So, dinescribe ni friend B yung phone na binibenta ni klepto friend. Tapos, nag-match yung phone na nawawala ni letter A friend, ni friend A. So, mukhang meron silang theory na baka siya nga yung kumuha ng phone. Pag-usapan naman natin yung possible cause. Sabi dito sa Mayo Clinic, there are no known cause, but several theories can explain kung paano nagkakaroon ng kleptomania symptoms ang isang tao. So, yung mga links dito ay yung isa, problems with a naturally occurring brain chemical called serotonin. Kasi ang serotonin is a neurotransmitter that helps to regulate mood and emotions.
Low levels of serotonin are common in people prone to impulsive behaviors. And then yung second dito is addictive disorder. So stealing may cause the release of dopamine, which is another neurotransmitter. Dopamine causes pleasurable feelings and some people seek this rewarding feeling again and again. So paulit-ulit siya. And ngayon, naulit na naman siya. Sa work naman, nagkaroon siya ng work, tapos may client na nagbigay sa kanya ng isang sapad na saba. Alam mo yun, yung lakatan na isang ganyan. Tapos, sinabihan siya na para sa inyong lahat na staff yan, hindi lang sa'yo. Pero ang ginawa niya, kinuha niya yung malaking bag niya, pinasok niya yung isang sapad na saba. Tapos nahuli siya ng head niya. Sabi niya, hindi binigay ng client para iuwi mo lang, para sa atin lahat yan. So, ending, nilabas niya yung saba sa kanyang bag at inilagay sa kitchen or pantry kung saan siya nag-work. Meron ding kakaiba or weird na personality si kleptomania friend na bigla siyang kakatok in the middle of the night, such as 10:30 ng gabi, sa isang friend namin, si friend letter C, na medyo nakukuha na niya yung tulog niya. Tapos kumakatok bigla sa pintuan, sa boarding house, and then ang gusto lang niyang sabihin is hihingi ng 2 stick na boga. So syempre nainis siya. Excuse me, para lang sa 2 stick ng boga, iistorbohin mo ako. So inawardan siya. So ang ending, hindi siya nabigyan at umuwi si klepto friend na luhaan. Pag-usapan naman natin ang risk factors. So kleptomania is not common, but some cases of kleptomania may never be diagnosed. So some people never seek treatment, other people are jailed after repeated thefts. Tapos, dito na tayo sa risk factors ng kleptomania may include family history. So having a blood relative such as parent or sibling with kleptomania or addictive disorder may increase the risk of kleptomania. Pero sa family naman niya, wala eh. Siya lang talaga ang bukod tangi. Tapos having another mental illness. So people with kleptomania often have another mental health disorder such as anxiety, depression, or substance use disorder. Ito, pwede pa kasi syempre, naman siya, nasa bar, pero sa tingin ko hindi na ngayon masyado kasi meron na siyang iniinda, nagme-maintenance na siya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung lumulutang na pangalan niya kapag may nawawalang gamit. Nakakaloka nga lang kasi nung nalaman ni klepto friend na nakikipag-meet sa akin si friend A tsaka si friend B, biglang hindi siya nagre-reply, hindi siya nagre-respond, as in dead ma talaga, wala siyang pakialam. So parang napagtanto ko na mukhang umiiwas siya sa confrontation, lalo at maitit ang ulo ni friend A sa kanya na nawalan ng phone. Since hindi talaga siya magbabago and sa tingin niya walang masama yung ginagawa niya sa pagkuha ng gamit para masatisfy yung anxiety niya, importante na lang na huwag masyadong pinapapasok sa bahay, mga ganon, o kaya always ensure na nakayakap ako sa bag ko pagkasama ko siya kasi mahirap na, no? Nagkaroon na rin kami ng history from the past and ayokong maulit yung confrontation. So, magkakaroon din siya ng karma in the future. And nakakalungkot lang kasi mukhang ganito na talaga siya forever. Pero disclaimer ha, hindi po ako gumagawa ng istorya. Talagang true to life itong sinishare ko. Kaya, alam nyo yon, mag-ingat-ingat na lang sa mga friend nyo. Repeated talaga yung ugali niyang pagkaklepto. Nakakahiya ito and magkakaroon din siya ng katapat kapag once na inireklamo siya sa korte. Okay? So, that's it guys. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito about sa friend nyong na-discover nyong may kleptomania pala. Kaya mag-ingat-ingat. So, that's it guys. Thank you and have a nice day.